Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa amin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at welcome po muli dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Our very own health program ng CBBC, CSI. Kaya salamat po sa Panginoon. Muli tayo po'y nagsama-sama upang matuto at madagdagan na naman ang ating kaalaman patungkol po sa kalusugan. Again, it's a great blessing mga kapatid na muli tayo po ay nagkita-kita at muli ay meron na naman tayong matututunan ngayong umaga pong ito. Again, good morning po sa inyo pong lahat, no? At napakaganda ng ating talakayin at i-welcome ko muna ang aking tagapagsalita for this morning. Walang iba kundi si Ma'am Leslie Karangian. Ayan, good morning po Ma'am Leslie. Yan, magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan, napakainit na tanghali natin Mm. ngayon. Oo, mag-ingat ang lahat sa napakainit na panahon. At nagpapasalamat ako sa Panginoon at isang malaking pribilehyo na nandito tayo muli sa ating programa. Yes, Nag-iisang yes. programa ng pangkalusugan ng ating church. Ayan. Magandang tanghali sa lahat ng nakikinig, nanonood, class peacemakers, mga kapamilya ko dyan, mga mag-anakan, kaklase, kaibigan na mga nanonood dyan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. West Bank, magandang tanghali sa inyo. Ayun, ayun. Alright. So sige po at binabati ko lang muna yung mga live viewers po natin dyan. Ayan, nakikita ko na po Ayan. sila Ma'am Helen Kabundan. Ayan, sila Ma'am Cyril. Ayan, sila Ma'am Belia Quinones. Emily Fernandez, hello po. At si Ma'am Vivian Tandoy. Good morning po sa inyo pong lahat. Si Jairo Florendo. Ayan, good morning sa inyong lahat. And also, sila, sino yung mga nandyan? Mambelia Quiñones. Yun, at si Ma'am Yan. Cecil Ampig. Ayan, si Ma'am Gretchen Bonsit and also si Ma'am Gemma Krampatanta. Ayan, good morning. Si Ma'am Rosel Bentir. Yun, and Yan, also nanood si siya. Emil Balecuatro. Ayan, Balecuatro. And also si Ma'am Judith Espanyol. Good morning po sa inyo pong lahat. At si Ma'am Normie Varugis and also si Ma'am Rhea Espiritu. Ayan, Ayan, good ang morning. aking mista. Oo, good morning po sa inyo pong lahat. Si Ma'am Grace Binwek. Ayan, and also si Blessy Heronimo. Ayan, good morning. At si Porilio Nicole. Ayan, good morning Mhm. po sa inyo pong lahat. Si kay Ma'am Mayet Daep, Samantha Pulido. Ayan, good morning Good po sa inyo morning pong lahat. po. Ayan, Ayan. salamat po sa Panginoon. Sama-sama na naman po tayo. Ellen Hermosura at sa aking amista si Vince Aldrin Yu. Ayan, good morning po sa inyo pong lahat. AKA Bobby. Ayan, aka Bobby yan. Oo. Ayan. Ayun. Ayan, good morning po. Ayan. At maganda po yung talakay natin for this morning mga kapatid. At ay tutuloy lang ni Ma'am Leslie yung naudlot na Yes. discussion niya nung mga nakaraan patungkol po doon sa kinakatakutan ninyo na arthroplasty. Pero Oo. muli ay may matututunan na naman tayo for this morning. Kaya bibigyan ko na kay Ma'am Leslie yung discussion for this morning. Sige po. Sige, para ma-enlighten tayo dito sa surgery na ito na nakakatakot pero makakatulong ng malaki para sa atin. Ayan, hindi siya ano magandang tulong siya lalo na sa mga nakakaranas ng sobrang pananakit ng kanilang mga kasukasuan o ng Yun. kanilang mga joints. Kasi syempre, naapektuhan na yung activities of daily living nila. Sir, pwede bang ibaba mo ayun, yung activities of daily living nila. Ayan. Kaya maganda na mapag-aralan natin ito para hindi natin siya katakutan. Ang katatakutan lang natin dito yung presyo. Yeah, yeah. Yung presyo lang niya. Pero ang kapalit nito is quality of life, lalo na nga sa mga nakakaranas ng sobrang pananakit ng kanilang mga kasukasuan. Ayan. Ang arthroplasty nga po ay isang replacement surgery ng ating mga joints. Ayan. Pwedeng partial, pwedeng total. O kung tinatawagin ay pwede ring tawaging hemi-arthroplasty or total arthroplasty. Ayan. Ito yung pagpapalit ng ating mga surgeon sa joint natin.
na pwedeng ang partial, pwedeng total. At sa pamamagitan ng papapalit ng joint sa ng tinatawag na prosthesis. Ayan. At yun nga, bakit tinawag na arthroplasty? Kasi nga po, yung arthro means joint o yung sugpungan ng ating mga buto. Plasty means surgery. Kaya siya tinawag na arthroplasty. Ito po ay isang operasyon para ayusin o palitan yung damaged joint gamit ng artificial joint. Ayan. Yung prosthesis natin, pwede siyang maging kombinasyon ng bakal o nung ng tinatawag nating titanium o cobalt. Ayan, kasi mas lesser nga po yung reaction ng ating katawan sa mga ganitong klase ng bakal. At pwede ring haluan ng plastic. Ayan, para sa mas magandang cushioning ng ating joint, hindi bakal to bakal ang tama. Kaya nilalagyan po ng plastic. So, halo po yan yung kanilang ginagawa sa ating artificial joint. At depende na rin sa level po ng activity, kung lightweight, ginagamit itong mga titanium na ito, depende nga sa level ng ating activity. At ito ay mas lightweight nga po at hindi magnetic. So, hindi tayo tutunog sa mga pag yung dinadaanan natin, sir. Oo, sa mga Oo. airport. Sa airport o sa sa mall, o 'di ba? Pag dumadaan tayo sa mga metal detector, hindi tayo tutunog sa pamamagitan ng ganitong mga pag ito ang ginamit nating mga bakal. Taas mo na kasi. Ayan. Kasi sa sobrang init po, gusto ko yung aircon kaya lang yung hangin. At ano nga po ba itong mga sugpungan na ito? Ano ba itong joint natin na ito? Bakit siya pinapalitan? Bakit kailangang, ano ba yung pinakagamit, pinaka-function ng ating mga joints? Ayan, sige, pakita natin, Sir Conrad. Ayan, Yan. yung arthroplasty, klase ng arthroplasty na ginagawa sa atin. Usually po, ang pinapalitan na joint ay yung mga gamit na joints. Katulad nga po nitong knee joint at ng hip joint. Yan. Yun, pinalitan na yung hip joint ng bakal. Yan, pwede nga pong partial, pwedeng total hip or joint, knee arthroplasty. Yun nga po, yung mga pinapalitang joint, yung shoulder, knee, hip, ano pa ba, yan yung mga usual na pinapalitan kasi sila yung mga gamit na gamit. Pwede rin dito sa thumb kasi ito mas gamit na gamit din Oo. to, madalas ito. Yan, yung mga ginagamitan ng arthroplasty. Yan. Pero ang i-discuss nga po natin, more on the hip and knee kasi nga po sila yung ah, parating na i-injury. Ayan. Ito yung ating healthy hip. Ayan. Yan yung mga bones na healthy hip and healthy knee. Yan dapat talaga yung itsura ng ating mga joints. Meron pa siyang mga puti-puti. Hindi pa sira yung puti. Ibig sabihin yung mga cartilage po yan. Yung makikita nyo nga po sa bulalo. Yung puti. Yan. At ito naman po yung mga ligaments. Ayan, yung support ng ating hip, ng ating mga joints, yung mga puti rin na nakikita nyo parang mga litid. Ayan. At saka yung mga tendon, kulay puti rin po yun. Usually sa arthroplasty, preserve po ang mga yan. Yan. Preserve yung mga tendon at saka yung ligaments. At ang pinapalitan, yung mismong mga buto at saka yung cartilage. Tatanggalin po talaga lahat yan kasi sila yung nasisira. Okay? Ayan. Ano ba yung sino ba yung mga candidates natin sa ganitong operasyon? Bakit ba kailangan nito? Bakit kailangang palitan? Number 1 po is yung osteoarthritis. Ayan, makikita nyo po yung healthy hip at saka yung osteoarthritic na joint at yung sa hip at saka sa knee. Tingnan nyo po, natanggal na yung
cartilage, yung puti. So nagkikiskisan na po yung buto sa buto. Wow. Ayan, kaya po siya napakasakit. Lalo na kapag wala na talaga yung mga puti-puti na yan. Wala na. Talagang nagkikiskisan na yung buto sa buto. At kapag nagkiskisan yung buto sa buto, magkaka-injury yung buto. Yeah. Tama? Pag nagka-injury ang buto, di po ba, tutubo po yan ulit. Oh, may injury siya, tutubo. So, magiging jagged, magiging rough yung surface nung dalawang buto na pinagdugtong. Yung nagdudugtong na dalawang buto. So, magiging jagged po siya, rough. Pag naging rough, yung galaw po natin, magiging masakit. Konting galaw lang. At saka kapag nabibigyan ng pressure, yung hip po natin, yan po yung bumubuhat sa atin. Pag nakaupo, nakatayo, ganun din sa tuhod. So kapag nabibigyan siya ng pressure, masakit po talaga. So kailangan ng palitan kapag meron ng osteoarthritis yung knee. Pero meron man naman pong cases na hindi pa naman ganun kasakit, pero talagang ang candidate is yung may severe pain. Yung konting galaw lang, siguro tatayo ka lang ng 5 minutes, hindi Yeah. mo na kaya. O, paano mo Yun. gagawin yung mga activities of daily living mo kung 5 minutes pa lang, Hindi mo na hindi kaya. mo na kaya. Kahit pag-upo nga minsan naka-rest ka na, masakit pa rin. Mangyak-ngyak ka na sa pain. So, ang iinumin mo na ngayon, mga pain reliever. So, additional na ano yun. Pwedeng madali yung tiyan mo sa taas ng mga pain relievers na iniinom mo. So, mas maganda na palitan na lang yung tuhod. Ayan. Kasi nga, hindi na magre-recover yung tuhod na merong osteoarthritis. Papalala na po ito. Habang ginagamit yung joint, mas lalong nauupod po ito. Lalo na kapag mabigat ka. Yun. No, pag mabigat ka, lalo na. Tapos namana mo pa yung mahinang joint ng mga magulang mo. Pero minsan, sir, may mga mabigat. Oo. Mabigat, pero tapos yung trabaho niya, hindi pa, madalas naglalakad, nakatayo, pero hindi pa rin nagkaka-osteoarthritis. Kasi nga, malakas yung joint. Matibay yung joints na namana niya sa magulang niya. Ganun po. So, depende pa rin sa structure, sa genes na namana mo sa magulang mo, yung joint mo. Pero yun nga, kung namana mo nga yung unhealthy na joint, talagang konting pressure lang dyan, puwersa lang dyan, masisira na yung ating joint. Kaya kapag meron tayong lahi ng osteoarthritis, ayan, mag-ingat-ingat na po tayo sa ating mga activities. Ayan. Yun. Ingatan na po natin yung mga joints natin. Ito talaga yung pinaka-common cause ng joint replacement. Pagkasira nung ating cartilage at saka nawawalan na ng fluid yung joint. Kasi yung joints po natin may fluid yan . Yeah. Ayan. Kapag nawala na yung fluid, nasira na yung cartilage, nag-uumpugan na yung buto sa buto, talagang kailangan na pong palitan ng bakal ang ating joint. Kesa naman, yun nga, yung napag-usapan natin nung nakaraan, may hirapan pa yung mag-aalaga sa inyo. Ikaw rin mismo, yung pain na nararamdaman mo. O, di ba? Kasi kapag pinalitan na ng joint, wala na. Mawawala na yung pain na nararamdaman mo, kada galaw mo at pagtayo mo. Ayan. Kaya yan yung kagandahan ng arthroplasty. At yung mga pangalawa naman, yung mga may joint injuries, katulad nga po ng fracture. Yan, kapag na-fracture po kayo sa hip, katulad nung mami ni Ma'am Julie, na-fracture siya sa hip kasi Yeah. nahulog siya. So, durog yung kanyang hip joint. Wala na. Pag pinagdikit-dikit mo yan, hindi rin maganda, hindi rin maayos. So, uoperahan din lang naman siya, palitan na yung Palitan buong na. joint. Kesa naman, sabi nga ni Ma'am Julie, biruin mo, binubuhat siya, Yeah. pupunta sa CR. Si Ma'am Julie yung gagawa, medyo may edad na rin si Ma'am Julie that time. So, magkakaroon na rin siya ng back pain. Baka siya pa yung mismong ma-injury. O, Mauna di ba? pa. Mauna pa nga. Pa siya. Mauna pa siyang maoperahan ng arthroplasty. O, di ba? So, yan yung mga candidate for arthroplasty. Yung mga nadurog na yung buto na malapit sa joint or mismong yung joint. Ayan. Kaya, pinapalitan na lang. Kesa naman,
aantayin mong tutubo, eh ganun nakatanda, o 'di ba? Matanda na, matagal tutubo 'yan. So mga ilang years siyang hihiga na hindi gagalaw. Eh kapag pag ano po, pag ganyan po yung fracture, hindi ka talaga gagalaw diyan kasi pag gumalaw ka diyan matatanggal sa alignment yung mga buto. Oh, so hihiga ng matagal yung matanda. So hindi maganda. Kaya mas ina-advise na mag undergo ng arthroplasty. Hindi lang matatanda, ganun din sa bata. Kapag sobra na, severe, talagang wasak na wasak yung joint, ay talagang kailangan ng palitan yung joint ng ano, kahit na bata pa siya. Kasi sabi nga natin, ang candidates for arthroplasty, maganda po talaga sa ating mga senior citizens. Sige, sa matatanda. Kasi nga po, yung lifespan niya is 15 to 20 to 25 years lang. So kapag bata, mapalitan, 40 years old, nagka-injury, nagka-fracture, durog, 40 years old, pag 65 years old niya, or oo, papalitan pa ulit. Papalitan na No, agad. undergo siya ulit ng operation. Tapos, mahal ulit yung kanyang bibilhing joint. O, di ba? So, mas maganda talaga na sa matanda. Pero kung talagang kailangan, eh, papalitan po talaga ng joint kahit na hindi ka pa ganun katanda. Ayan. Ayan, yung ano rin, mga septic arthritis of the hip, yung may mga infection. Ano naman po ito, very rare naman pong mangyari. So ito talagang sobrang sakit po nito pag gumalaw yung joint, magang-maga. Ayan, kasi nga may bacteria or may infection sa loob ng joint kaya siya namamaga. Kaya kailangan na ring palitan yung kanyang joint sa mga ganitong klase ng sakit, septic arthritis. Ayan. Ito naman yung avascular necrosis, namatay yung ulo nung femur o nung ating hita, buto sa Hita. hita. Ayan, ito pinakamahaba. Yung ulo po niya na nakapasok dun sa hip, sa balakang, sa pelvic bone, eh nabulok. Bakit nabulok? Nawalan ng circulation ng dugo. Oh, eh, ano po, usually sa mga matatangkad to Ayan. nangyayari eh, Ay. avascular necrosis. Oo. At mga bata yung target nitong sakit na ito. Pero um, kailangan lang dito talagang papalitan na talaga yung joint kasi nga ano na, wala na, sira na yung head nung ano, femur. So kailangang palitan. It's either yung ano lang, yung head lang ng femur o yung pareho, depende sa case nung ano, nung pasyente. Usually mga bata ay nagkakaroon ng ganito. Pero very rare din po itong mangyari. Ang next naman po is yung rheumatoid arthritis. Ayan, ito yung rheumatoid arthritis. Ano rin po ito eh, autoimmune disease po itong rheumatoid arthritis. Nasa dugo rin po ito, so namamana po ito. Kapag ganyan na rin po, inflammation, namamaga rin po yung ano, yung joints diyan. Arthritis, pamamaga ng joints. So masakit din kapag gumagalaw, konting galaw lang, masakit na. So kailangan na ring palitan yung joints. Yung may mga cases na ganito. At ito pong operasyon na ito ay ginagawa kung di na po effective yung mga conservative treatment gaya po ng PT. Ayan, sa PT po kasi palalakasin yung muscles at i-advise po kayo na huwag gagamitin na yung joint, iingatan na yung joint katulad ng pag sasabihan kayo na wag na po kayong kunyari yung bahay is up and down. Hindi ka na pwedeng aakyat. Ibaba nyo na po yung room ninyo. Nandun na po sa tabi ng CR, tabi ng lahat. Katabi na. Accessible na lahat. Kasi hindi mo na gagamitin yung joint eh. O, tapos Yeah. kung ang laro mo is basketball, Wala na. volleyball, advice na po talaga kayo na itigil na. Okay? Pero kung yun nga, ayaw mong itigil, ayun lang. Kailangan mo na talagang replace ng joint. Kaya lang, yun nga, kapag ginamit mo ng ginamit din yung bagong joint, eh kailangan pa rin siyang i-replace ulit. O, kunyari nga, 40 years old ka,
tapos ni-replace, ginamit mo ng ginamit, nag-basketball ka pa rin, syempre bata, sir, eh. Hindi Oo. mo naman masasabing, "Wag ka nang maglaro, wag ka nang wala ka ng ibang activity gagawin kundi lakad, upo, lakad, upo." Tama. Hindi na, hindi naman puwedeng sabihin 'yun sa isang 40 years old. So, gagamitin niya talaga yung joint niya. Eh, kung meron naman siyang kakayahan na magpalit ng joint, eh, why not, oh, 'di ba? Tama. Kayang-kaya naman niyang papalitan ulit. So, why not, i-enjoy niya lang. Pero 'yun nga, mag-a-undergo na naman siya ng surgery. After 10 to 15 years, papalitan ulit. So, 55 years old, saka siya papalitan ulit ng joint. Oh, pero at least na-enjoy niya, oh, 'di Yeah. ba? Ngayon. At yung mga steroids, pag hindi na naging effective yung steroids, at yung iba pang conservative treatment, mga ini-inject-inject, PRP, hyaluronic acid, Yun. ayan yung mga ini-inject po sa joint para magkaroon ng fluid. Eh, marirelieve siya ng mga 6 months. Eh, ginagawa niya pa rin, mabigat pa rin siya. Yun. Oo, ang bigat pa rin niya, overweight pa rin siya, obese pa rin siya. Tas gano'n pa rin yung activities of daily living niya. So yung 6 months na span nung ating steroid at Hindi o tatagal. hindi tatagal. So mga 3 months lang, ayan na naman, ang sakit na naman, oh, 'di ba? So kailangan talaga na kung ano yung sinabi ng doktor, kailangan mo mag-lose ng weight. O, kailangan mo talaga mag-lose ng weight. Kasi hindi nga tatagal kung ayaw mo talaga magpa-opera, hindi tatagal yung ano mo, yung tinusok sa'yo, yung steroid, tsaka yung hyaluronic acid o yung PRP mo. Hindi tatagal. Kaya mas maganda na susunod talaga tayo sa ating doktor, sa mga advice ng doktor, sa advice ng PT, para hindi ka na matuluyan pang mag-undergo ng arthroplasty kung ayaw mo talaga ng operasyon. O, Yun. kasi kung tutuloy-tuloy mo pa rin, ganun talaga yung mangyayari. Yun talaga yung hihinatnan mo. Oh, hindi ka nag-lose ng weight. Patuloy pa rin yung trabaho mo na nagbibigay ng stress dun sa joint. Eh talagang mauupod yung ating joint. Yan. At kung sobrang sakit na po at nakakaapekto na nga po sa ating paggalaw, may mga obvious deformities na tayo. Ano yung mga obvious deformities? Ayan, yung sakang ka na, piki ka na. Ayan, sakang at piki, yan na yung mga obvious deformities na makikita natin sa mga candidate for arthroplasty. Yan, kasi iba na-deform na yung joint sa knee, na-deform na rin yung joint sa hip. Ayan, kaya kaya nagiging candidate. Kahit nakapahinga, nandun na yung pain. Masyado nang mataas yung impact niya, yung impact ng pain sa activities o sa quality of life mo. Yun, kailangan mo nang mag-undergo ng arthroplasty. Ayan. Ano naman yung mga types ng arthroplasty? Yan, ito po yun. Yung hemi-arthroplasty. Hemi, ibig sabihin nga, partial lang. Okay? Pwedeng yung ulo lang nung hip joint, nung ulo lang nung femur yung papalitan, or yung total, yung nandito sa balakang, papalitan na rin yung butas, sir, na pinapasukan Yung nung, sasaksakan. oo, pinapalitan na rin. At saka yung ulo. It's either isa doon or buo. Okay? Yung papalitan. Tingnan nyo, papasok yung buto. Ay, yung bakal doon mismo. Yeah. Iga-grinder yan eh. Sigurado naman ma'am may Papasok. anesthesia yan. May anesthesia yan, May anesthesia oo. talaga. Pinaka ginagawa nila, common na ginagawa nila dito sa puwet ang hiwa, lateral. Wow. Bandang puwet, lateral. Ayan, bihiwaan yan, i-expose po yung inyong hip joint. Yan, ibubuka. Tapos ilalagay po yan. Tatanggalin, lalagariin. Parang ano lang eh, no? Tindi, Bulalo. no? Lalagariin yung sirang joint. O, yung ulo nung inyong mahabang buto dito sa hita. Ayan, papalitan po niyang bakal. Hanggang ano po yan, no? Mga ilang inches din yung ipapasok na bakal. Tapos sisementohin po yan. Sakit. May semento po yan sa loob. Yan, ganyan po yung Pero after niyan ma'am, after niyang gawin, ano kaya? Masakit kaya yan or ano?
Meron ka pang 'di ba pinapainom ka pa naman ng mga gamot niyan, sir, eh. Oo, Oh, 'di oo. ba? Mga pain relievers, mga ini-inject na gamot para sa pain. So, hindi siya gano'n kasakit. At kapag Oo. ano rin, tingnan mo nga sir, yung sabi ko nga sa'yo, yung pasyente ko 82 years old. Nag-undergo siya 2 knee. Kinaya niya. Oh, 'di Hmm. ba? 82 yun, sir. Depende rin sa pain tolerance ng tao. Kung minsan kasi yung ibang tao konting ano lang kala mo mamamatay na pero 'pag Tama. ikaw yung nakaranas nun, wala lang pala. Oh, 'di ba? Oh, hindi Hindi, naman kasi pala kung gano'n iisipin kasakit. mo rin naman, ma'am, yung pain niya dati, sa pain niya. Oo, Ngayon, kung oo. talagang Ito mas kasi yung pain ng arthroplasty, mawawala. oo. Mawawala ito. Basta susunod lang po kayo dun sa protocol na ibibigay sa inyo nung doktor at nung PT. Mawawala po yung pain na yan. Pero kung hindi po kayo sumunod, ay yun Yun lang. lang. Yun lang. Doon po tayo magkakaroon ng problema. Kaya mahalaga na sumunod po sa protocol. Okay? Yan. Hemiarthroplasty or total arthroplasty. Ayan po yun. Ito naman yung sa knee. Ayan yung partial, isang condyle lang, at saka isa sa baba. O, di ba? Total knee, lahat. Lahat pinapalitan. Kung ako, ba't pa ako magpa-partial? Oo 'Di nga. ba? Oo. Binuksan na rin lang, eh. Magpa-partial pa ako. Kaya nga. Total na ako. Oo. Pero Oo, preserve kasi yung kabila, sir, eh. kahit na. Okay pa, eh. Oo. Ah. Kasi pupunta rin naman yun dun, eh, sure yun, eh. 'Di ba? Ayan, kung sigurado namang pupunta pa rin do'n, Oo. why not, Lalo dalawa na na. yung kung alam mo At saka naman yung kung kaya mo activity mo. naman. Yeah. Yung presyo kasi, Ay, yung oo, yun nga presyo lang nung yung presyo. titanium, mas Tama. malaking titanium 'yan. Oo. Kumbaga ito si ₱50, ito nasa 300. Layo Ang pala. liit, eh. Ang liit lang, compare mo dun sa isa napakalaki. 'Di ba? Titanium po kasi yung gagamitin kaya medyo mahal, okay. Ito na tayo, yung mga the do's and the don'ts. Ito yung sinasabi ko na Oo. dapat nilang i-observe. Kasi kung hindi, yan, mananakit talaga siya. The do's and the don'ts after arthroplasty. Ito po yung mga common, ilan sa pinaka-common na precautions para hindi po ma-dislocate at masiguradong maganda yung healing. Okay? Actually, sir, yung iba talagang 3 months pa lang ano na, eh. Puwede na. Oo, puwede na. Oo, talagang ano na. Yung iba, 1 week, ano na, makikita mo ng parang Jogging wala na. nang nangyari. Hindi naman. Parang walang nangyari. Kasi Wow. mga matatanda usually ang ano nito, eh, mga may case na ganito. So, yung pasyente nga, sir, ano, parang mga 2 days pa lang naglalakad na siya, eh. Wow. Oo, 'di ba? Tapos sabi nga niya parang walang nangyari. 'Di ba? 82 years old po 'yun, pero mataas yung tolerance talaga ni mami, eh. Ayan. Ito po yung precautions ng total hip arthroplasty. Ino-observe po itong mga precautions na 'to 6 to 12 weeks post-op. 6 to 12 Hmm. weeks. Ilang months 'yun, sir? 6 to 3 months. 3. 3 months na ino-observe yung ano na 'to, mga bawal na ito na hindi dapat gawin at dapat gawin, 'yan. Ito yung most common na approach, yung posterior approach. Ito yung mga bawal at dapat gawin sa posterior approach. Ito po kasi yung common na nga ginagawa. Dito sa bandang puwetan, Mm. bandang lateral. Posterolateral approach po yung surgery na ginagawa dito sa THR, sa total hip. Yan. Avoid bending the hip more than 90 degrees. Itong upo po namin ni Sir Conrad ay Bawal. more than 90 degrees Oo. po ito. Okay? Bawal. Kung uupo ka sa ganito, sisiguraduhin mo naka-straight yung Yeah. paa mo. Ganyan kay Sir Conrad. Para hindi siya magbe-bend ng more than 90 degrees. Ayan. Yung tingnan niyo po yung nakahiga. More than 90 degrees po yun. Bawal pong gawin yun. Yung cross leg po. 'Di ba? Din. Pag nag-cross leg ka, mataas na yun. More than 90. Ang 90 po kasi yung letter L. Inverted L. Inverted L. L yung ano mo, yung trunk mo,
At yung hip mo is parallel to the ground. O, ganun po yung letter, yun yung 90 degrees. L po talaga. I-observe po talaga yan kasi po pwedeng ma-dislocate, pwedeng uulitin yung iyong Hey. surgery pag nangyari yon. O, kaya wag nyo pong gagawin yan. Ayan. Keep affected leg in front as you sit and stand. Okay? Pagtatayo po, yung affected leg na parating nauuna po yan sa non-affected. Nakausli po yan parati, para kang magtitisod ng tao. Ganon, pag Oo. nakaupo. Ganon din pagtatayo. Siya yung ang puwersa nandito sa non-affected. Kaya nga yung non-affected nasa loob, para pag pumuwersa ka patayo, mas Mas madali. madali. Oo. Kasi hindi mo mapepwersahan yung affected leg kasi siya yung nasa unahan. Ang pwersa nandito na sa nakatiklop na affected leg sa upuan. Oh, ganun po. Use high kitchen bar stool. Ayan. Yung mga, kasi nga kapag masyadong mababa yung kitchen stool mo, ang tendency mag-ano ka, mag-hip flexion ka more than 90 degrees katulad nung ginagawa nung ano ba 'to, yung nakaupo. Letter B. Oh, letter B, naka-forward. Wag Oo. niyo pong gagawin 'yan, yung hip bent forward. Ayan oh. Oo nga, hindi mo tinaas yung binti mo. Pero yung trunk mo naman ang ginawa mong forward. Yun. 90 degrees pa rin. More than pa rin po yun. Naging 120 ka na. O, di ba? Ang 90, nakasandal po talaga yan parate sa upuan. Tapos ang hip, ang binte, diretso lang. Pag hindi mo nga tinaas yung binte, finorward mo naman yung trunk mo. At saka, yung pag-abot-abot po ng mga bagay sa harapan ninyo, hindi nyo po pwedeng gawin yon. Kasi nga, nagbe-bend ka forward, ibig sabihin more than 90 90 degrees ka na degrees. naman nun. At yung letters C, yung nakapatagilid, yung Tulog. tuhod. Oo. Yung tuhod, pag nakaupo, nakapatabingi yung paa mo. Kailangan naka-straight yan parate, nakaturo forward yung paa. Okay? Hindi nyo po itatagilid. Parang nakapiki. Oo. Parang nakapiki. Huwag pong ganon. Ganon din sa pagtulog. Bawal i-over. Tsaka bawal din nakapiki. Dapat straight po, nakaturo po sa taas lahat ng toes, pati ang tuhod. Ganon po matulog ang may total hip replacement. Yan. Avoid crossing legs or feet. Avoid internal and external rotation of the hip. Yung pasok at saka labas ng paa. Yung pag gumanon po yung paa at saka pag ganyan, wag nyo pong gagawin yan. Yan. Yung movement ng paa. At avoid activities that require sudden starts and stop. Yung mga, ay, may nakalimutan ako, bigla kang promeno, tapos bumalik ka. Yung mga ganon. Ay, teka lang, di ba? Baka makalas. No, avoid po yung mga ganon, yung mga sudden turns. Oops! Yung may nabangga ka, tapos bigla kang lumiko. May kasalubong ka pala. Kaya hindi ka rin pwedeng pumunta sa mga crowded na lugar muna. Kasi baka may mabangga ka, humihinto ka bigla, o liliko ka bigla, Naiwan yung ano mo. nakalimutan mo. O di ba, nakalimutan mo, meron ka palang hip arthroplasty. O di ba? Kaya wag muna. Use ice. Ayan. Ice to reduce swelling and pain. I-wrap nyo po sa towel yung ice, tapos ilagay po kung saan masakit at kung saan namamaga para mabawasan po yung pananakit at pamamaga. At apply heat po before exercising. Heat naman before exercising para ma-warm up po yung inyong extremity. Wrapped in towel pa rin po. Ayan. At magputol po, kunyari, tinuruan na ng exercise, mag-cut back po kayo sa exercises ninyo kapag nakakaramdam po kayo ng pain. Cut back lang on that day. Kunyari, nakaramdam ka ng pain. Bawasan mo muna yung exercise mo, bawasan mo muna yung paglalakad mo. Then, pero gagawin mo pa rin, pero babawasan mo lang. Ayan. Gagawin pa rin yung exercise, babawasan lang. Ayan. Activities to avoid. Ayan. Lying on the operated side. Huwag pong hihiga kung saan naoperahan.
Ayan, kasi pag humiga ka doon, pwede siyang mag-internal rotate. Uy, Okay? Pupunta siya sa taas. Ayan. Reaching objects on the floor. O, kasi kapag pinulot mo sa baba yan, more than 90 degrees na naman ang hip flexion mo niyan. Sitting on low chairs. Driving until cleared by your doctor. Okay? Kasi pwedeng mag-hip flexion ka dyan more than 90 degrees pag nagda-drive eh. oo. Possible, no, sir? Oh, pero may time, may ano pa rin na pwede mong ilayo na lang yung upuan mo. Upuan. Oh. Yun lang kapag nakalimutan mo. Nakalimutan mo kasi yun nga, okay ka na sa galaw eh. Oh. Lifting heavy objects, participating in strenuous activities, bawal din po niyan. At gumamit po ng mga adaptive equipment katulad nung raised toilet seats. Kasi minsan sobrang baba nung toilet seat. So, Yeah. kailangan dagdagan para ah, naka 90 degrees pag upo mo. Mga reacher, yung pampulot, yung may sipit, para Yun. hindi ka yuyuko. Long-handed shoehorn, okay? Yung pagsuot mo ng sapatos para hindi ka yuyuko, mga shoehorn na lang po ang gamitin. Ah, abduction pillow. Ayan, maglalagay ng pillow sa gitna at sa gilid. Okay, para hindi mag-iba-iba yung posisyon ng ating paa. Ayan. Sa total knee naman po, no-observe pa rin to 6 to 12 weeks, pero wala masyadong restriction dito. Position your knee comfortably as you do your daily activities. Kung saan ka lang komportable, doon mo lang i-position yung iyong tuhod. Walk and exercise daily. Kasi nga sabi ko nga post-op pwede na to maglakad lalo na kung cemented yung kanyang semento. Meron kasing non-cemented eh. Usually sa Mm. mga bata pa na tinototal na arthroplasty, non-cemented ginagawa kasi tutubo pa. Yun. Okay? Kaya naman cemented sa matatanda para ano na, fix na, dikit na. Kasi hindi naman na masyadong tutubo pa. Ayan. At maglagay pa rin ng ice pack for swelling and pain. Elevate your leg at least 1 hour, 2 times a day para sa swelling kung present lang naman yung swelling. At proper use ng walker, cane, while walking kung hindi pa kaya. Okay? Pero kung kaya na, assist lang. Kailangan meron kang assist. Okay? Kasi mahirap din naman na mag-rely ka sa mga assistive device. Minsan kasi doon na hindi, pwede naman nang tanggalin, pero hindi na matanggal kasi parang ano na, hindi na siya confident Aha. na wala yon. Kasi nag-rely na siya doon. Kaya mas maganda na tatanggal-tanggalin mo rin para hindi ka totally mag-rely dyan sa mga assistive device na yan. Ano naman yung effect ng arthroplasty? Yan. Ayan yung mga bawal gawin, ha? Kailangan may pillow kung gusto mong hihiga. Pero wag nga doon sa affected, Yeah. doon sa inoperahan. Yung affected nandoon sa taas. Okay? Kung gusto mong mag-side, pero kung ako wag na lang. Kasi baka hindi pa ma-fix na naka patong sa ibabaw biglang mo Oo. nahulog no? Mahirap Ay na. patay na. Ayan. Ayan, mga do's and don'ts. You should walk and exercise daily. Ayan, naasabi na natin yan. Ayan, ano naman yung mga komplikasyon? Ito yung mga kinakatakot kasi ng isang pasyente. Ayan. Nare-relieve niya ang pain nga ng ating mga pasyente, nararamdaman ng joints at nakakagalaw na siya ng maayos. Yan, pagkatapos ng operasyon, makakagalaw na ng maayos, marirelax na siya, wala na yung pain, nagiging active ulit yung ating pasyente na may kaunting limitasyon o restriction lang naman sa paggalaw. Kasi nga, ano niya na i-conserve niya na rin yung joint So, hindi na siya ganun babalik sa dati niya. Kasi kung gusto niyang babalik, yun, maoperahan siya ulit. Ayan. Kung gusto niyang maging active ulit, ayan. Mas marami pa nga silang na-enjoy na activities kumpara sa mga
hindi pa nagpapa-opera tulad ng mag-hiking, mag-bike, pwede na sila mag-bike. Okay? Yan. Pero may mga activities pa rin na dapat iwasan para hindi ma-damage nga yung ating joint, bagong joint, para hindi mapabilis yung lifespan ng joint katulad ng contact sports, high impact activities, joint overloading activities tulad ng heavy lifting. Yan, hindi na siya maglalaro ng soccer, ng basketball, hindi na siya tatalon, hindi na siya tatakbo. Ayan. At bawal mag-gain ng weight ang naka-total arthroplasty. Ayan. Yung mga komplikasyon, ano man itong mga komplikasyon na to? The most common systemic complication is yung DVT, deep vein thrombosis, yung mga merong na muong mga clot doon sa baba, lalo nga binti kasi, lalo na dito sa leg, ay sa calf muscle. Paano ba natin maiiwasan ito? Yan. Ang sintomas po kasi ng DVT, usually nagkakaroon nga after the operation, lalo na nga kasi matatanda. So, ang ano nito, meron nagkakaroon ng chest pain, ng shortness of breath, yung skin niya sobrang red na, tapos merong discoloration dun sa skin, mainit yung binti ng pasyente, ah, at dahil nga nagkakaroon na rin ng infection, tapos may pain, may tenderness, sobrang pain po ito kasi dapat wala na nga eh. No. Eh dito, pag hinawakan mo, may pain na siya. Tapos sobrang pamamaga. Yan. At visible na po yung mga veins nung pasyente. Makikita mo yung veins. Pero sometimes po, yung merong mga DVT, meron sila, asymptomatic po sila. So very ano po ito, itong komplikasyon na ito, very alarming po kasi minsan asymptomatic. Puwede kasing ang ano nito, ang nakakatakot dito mag-travel, yung thrombus. Punta sa heart, punta sa lungs, punta sa brain, na puwedeng ibang case, magkakaroon ng ibang case yung pasyente. So, mas maganda para maiwasan, ayan, para ma-prevent, talagang kailangan po natin ng PT, yan. Kasi yung iba, pag-uwi sa bahay, Wag na, wala na. Sinabihan lang na igalaw, ganito, ganyan. Wala, hindi nila alam kung ano ba talaga ang tamang gawin. Minsan nasosobrahan nila yung activity. Minsan naman natatakot yung pasyenteng gumalaw. Ayoko nang gumalaw, dito na lang ako kasi may operasyon ako, natatakot. Pati yung mga kasambahay din, takot din siyang igalaw. So, ang nangyayari, yung pasyente hindi na gumagalaw. Eh, yun ang pinaka-common cause ng deep vein thrombosis, yung hindi paggalaw ng pasyente. So, dapat talaga igagalaw. Pero yun nga, may limit kasi meron nga tayong do's and don'ts. Okay? Yun yung mga limitasyon. So, anong gagawin para ma-prevent po itong DVT? Yan, early mobilization and movement. So, ina-advise po talaga ang pasyente to get out of the bed as soon as possible after surgery. Umupo po kaagad. Ayan, umupo, mag-ankle pumps, galaw-galaw yung mga binti, ganun po. Basta nandoon po sa loob ah, nung mga do's and don'ts po natin ha. Huwag pong mag-perform ng exercises ng paggalaw ng over doon sa mga ano natin. Ano bang tawag doon? Protocol natin kasi meron tayong protocol na sinusunod para dito. Yan. Perform exercises includes ankle pump, leg raises to help blood circulation. Kasi nga po, hindi maayos yung circulation ng dugo kaya nagkakaroon ng deep vein thrombosis. Walk regularly as tolerated. Ayan. Even for short distance lang, kahit maiksing distansya lang, at least naglalakad every day. Ayan. Wear compression stockings and devices. Ayan. Compression stockings para matulungan yung pag-circulate ng dugo ng maayos. Ayan. Some patients may also use intermittent pneumatic compression. Ayan, kinakabit po ito para matulungan mag-pump kung ayaw niyang talagang kumilos
Natatakot kasi nga yung ibang pasyente na kumilos. Kaya nga kailangan po ng PT. Kasi ang PT, alam niya yung gagawin niya. So, mas mai-encourage niya yung pasyenteng gumalaw. Mas magkakaroon ng confidence yung pasyente na Siyente. meron siyang kasama na nakakaalam kung ano yung dapat niyang gawin. So, Yun. kapag sinabi ng PT, tayo po tayo, may encourage siya. At saka, syempre, binabayaran niya yung PT. Yung PT, kaya ma-encourage talaga siyang gagalaw. O, Yun. 'di ba? Kaya mas maganda talaga na mag-undergo po ng physical therapy treatment after the arthroplasty. Any surgery po talaga kailangan. Kasi nga nawawalan ng confidence yung pasyente na gumalaw. Kasi nga, meron akong operasyon eh. O, pag Yeah. ginalaw ko to, baka maano, baka ganyan, baka masakit, baka lalong sumasakit, lalong nagkakaroon ng komplikasyon kung hindi po siya igagalaw. Ayan, kaya kailangan din para maiwasan yung deep vein thrombosis, mga medications po. Ayan, kaya post-op PT ay napakahalaga po. Ayan. At meron pa ba tayong time, Sir Conrad? Tutuloy na lang natin, ma'am, sa mga susunod Ayun, nating discussion oo. yan. Alright? Sige, tuloy natin. So, I hope mga kapatid ay nakuha niyo po yung dinidiscuss si Ma'am Leslie patungkol dito sa arthroplasty na ito. Napakahalaga nito mga kapatid kasi nga tulad nga na nabanggit ni Ma'am Leslie kanina, mas maganda ay ang tawag nito doon sa mga alam niyo mga matatanda na at ma-encourage po natin sila na gawin yung mga bagay po na ito. Kasi nga, Mm. sabi nga ni Ma'am Leslie kanina, unang kalaban dito is yung takot talaga eh. Yes, Pero oo. sabi nga niya is quality of life talaga ang ating habol dito. Kaysa Mm. naman nakahiga lang si Lola or nakahiga man yung ano ninyo, yung kamag-anak ninyo na bata pa lang, hindi na gaano Mm. makausad, hindi na makatayo, ganyan, so, dahil sa trauma. So, might as well na i-educate natin sila patungkol po dito. Alright? Yes, So, sige po, oo. mga kapatid, maraming salamat at muli, Ma'am Leslie, salamat sa napagandang topic po na ito. At baka bago man tayo matapos, Ma'am Leslie, may gusto pa sabihin sa mga live viewers natin. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat at maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood. Naway naging blessing po ako sa inyo ngayong araw na ito. At tandaan po natin, prevention is better than cure. O, Tama. mas maganda pa rin ma-prevent yung mga maiiwasan naman eh bago ka dumating dito sa arthroplasty na ito eh. Pero kung nandun ka na nga kasi sa pain na hindi talaga unbearable na konting galaw mo lang masakit na, eh talagang kailangan nyo na po ng arthroplasty. Kasi for quality of life. Ayan. At saka matutulungan po kayo talaga na hindi maging burden dun sa mga kasamahan po ninyo sa Yeah. bahay. Oh, kasi kakayanin mo ng kumilos ng sarili po ninyo. Ayun lamang po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Alright, maraming salamat po, Ma'am Leslie. Mamaya Erin na po in the Baptist Lunch. Keep tuning in. Mga mothers ay mag-tune in po kayo dyan. Napaganda po ng mga talakayin po dyan. At abangan nyo po yung ating mga host and also co-host po dyan ng ating tagapagsalita. At matuto tayo mula po sa salita po ng Diyos. Kaya huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The The Baptist Baptist Lunch. Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.